Tuwang-tuwa po yung mga DDS vlogger. Ano masasabi mo? Paano ngayon sasalagin to ni mga vlogger ni Marcos Jr.? Si ultimo yung kanilang presidente, ayaw pagsalitain si Sara. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Alam nyo, unahang-una, Badong, kapatid na Badong Aratilis. Mawalang galang, no? Mawalang galang. Narinig naman namin yung sinabi ng Presidente Bongbong namin, no? Narinig naman namin yung sinabi ng Presidente Bongbong Marcos, no? At tuwang-tuwa kayo sa sinabi niya na yun, na kahit siya ay hindi niya naman ini-expect na magsasalita ang Vice-Presidente. Nakuha nyo ba yung punto ng Presidente Bongbong Marcos? Ay tuwang-tuwa ibalita ng mga DDS eh. Si Badong DDS yan talaga. No matter what happen, hindi umalis sa Duterte administration yan, mga kababayan ko. Pero, hindi napansin si Badong. Ito yung balita na yun, mga kababayan ko. Sabi ni President Bongbong Marcos dito, ito yung pinalakpakan nila ng sobra. Naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government, not unlike before. Pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Oh, yan. Tama naman yon. I agree with the President Bongbong Marcos. Pero, ang tanong kasi dito, Mr. President, no? Ang tanong kasi dito, pinapalakpakan po kayo ng mga DDS ngayon. Yung mga vlogger ng DDS, nagpapalakpakan. Kinuha nila yan. Ay, si Bongbong Marcos, ini nagamit. Ayaw pagsalitain si Sara Duterte. Well, the President said, opinion niya yon at gusto ng Presidente yon. Mga kababayan ko. Presidente ni President Bongbong Marcos. What about the Filipino people? President, niyo ba narinig sa balita? Pinagtanggol nga ni President Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hinaharap ni Sara. Mga kababayan ko, na sa pag hindi niya pagsagot dahil sa no comment. Mga kababayan, ang ibig sabihin lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito, ayaw niya lang patulan yung mga patutsyada ng iba. Pero sa tingin niyo po, mga kapatid, anong ginagawa ni PBBM dito? In terms na sasabihin niyang ganyan into public, mga kababayan ko. Tignan niyo mabuti, oh. The government, not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education. Mr. President, simpleng tapik ka rin eh. Pero, totoo naman sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi naman talaga role ng Vice Presidente yun. No? Hindi talaga role. And the President, facial reaction is very serious. Pag hindi nyo na-gets to, mga kababayan ko, hindi nyo makuha yan. Tingnan nyo ulitin ko please kunin nyo yung ano niya. Kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education. Was that a role? Baby! Kasi tinatawanan tayo ng mga DDS ngayon. Tuwan-tuwa sila sa pahayag ni President Bongbong Marcos na ganyan. Ay hindi nila alam yung sinasabi ni President Bongbong Marcos, parang banat na kay Sara yan. Hey!
Common sense. Common sense, mga kababayan ko, no? Hindi naman talaga trabaho, no? Hindi naman talaga trabaho ni Sara Duterte na sumagot talaga niyan. Kaya nga sabi niya, no comment na ako sa issue na yan. Ano na yung sinabi ni First District Congressman Representative Pulong Duterte. Dapat yung ang sumagot niyan. Totoo naman, mga kababayan ko. Pero ang tanong dito, mga kapatid, ang tanong dito, ang pinakamagandang tanong dito, mga kababayan ko, ito ang tanong dito, mga DDS, no? Yung mga Dilawan Dugyot supporter at DBS, Duterte Balasubas vloggers. Ito si pagtawanan. Hindi nyo alam yung sinabi ng presidente. Hindi nyo alam, pinagmukhang tanga ni BBM si Sara dito. Hindi seryoso, ha? Parang ang dating nito, pag alam mo talaga, huwag ka na magsalita. Okay na yan, huwag ka na magsalita, okay na yun. Ang tanong dito, si President Bongbong Marcos ang nagsabi niyan. Opinion niya yon bilang cabinet. Ang tanong, yung taong bayan kaya ang may gusto, hindi naman si BBM lamang. Kaya nga the word is pinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos sa kritisismo kay Sara Duterte. Kritisismo na tinatamo ni Sara Duterte. 'Di ba, mga kababayan ko? Pero kasi ang taong bayan na nagsasabi. Anong masasabi mo dito sa ginagawa? Ni ano masasabi mo sa West Philippines Sea sa mga sundalo natin? Because you are the next successor. You are the successor ni President Bongbong Marcos as a president. Tatakbo kang presidente sa 2028, wala kang komento? Ayan ang tanong. Literally, mga kababayan ko. Ganyan kayo tinatanong ng taong bayan. Not straight to the point na, oy, Sara Duterte, bilang secretary ka ng ganito. Secretary kang vice president ka. Diba? Pero optional pa rin yung pagsagot mo. Pero, optional man yon, pag hindi ka sumagot, yari ka pa rin, mga kababayan ko. Tapos, tatakbo ka pa ng pagka-vice presidente. At, hindi na. Diba? Ma'am Joanna Twiler Wilfred, Tita Jo, yan sarcastic, simple lang yan. Ganon talaga. Kasi kung makita mo yung pagkakasabi ni President Bongbong Marcos dito, iba Hindi ganyan. Sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Part of the government. Not unlike before. Not unlike before. Pero ngayon, talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a vice president. It's not the role. Ayoko na. Or a Secretary of Education to talk about China. Ayoko na, President. I hate you. Ang sakit-sakit mo, Ang galing mo mang asar, pasimple ka lang. Tapos yung mga DBS nagpapalak pa. Wow, pinagtatanggol ni BBM si Sara Duterte. Di ka muna namin babanatan. Let's go. Galit na galit kayo. Tuwan-tuwa kayo makapambanat. Ano kayo mga vlogger ni BBM? Sinabi na nung leader nyo, sinabi na nung presidente nyo na binagtatanggol si Sara Duterte. Ito sagot ko. Wala kaming pake. Si BBM yun Opinion niya yun. Pinagtanggol na si Sara. Pero ang tanong dito, yung taong bayan na nagsasabi. Nakalimutan niyo yung paragraph na yun. Di ba? Nung time ni Digong umabot ng 79 pesos gasolina. Ayan, tama ka, Sir Koy. Sara is a part of the government pero no comment siya. Magpapalakpakan yung mga Magpapalakpakan yung mga bobo Tawa ako ng tawa dito. Hindi na nag-gets yung photo ni BBM doon. My God, ano ba kayo? Tapos konti, pinaniwala niyo yung taong bayan. Pinagtatanggol ni BBM si Sara Duterte sa pagano sa kanya dahil sa kanyang mga sinabing no comment. Narinig niyo ba yung sinabi ni BBM? Uulitin ko sa inyo Kaya tawa ako ng tawa
Oh? question. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. Ayan ha. Oh. The Vice President is part of the government. Oh. Doon pa lang eh. Part ng government. Not unlike before. Pero ngayon, talagang Sili. kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Hindi niya nakuha. May pagka-sarcastic din si PBBM magsalita. No? Pero yung tirada niya sorry to say Mr. President but for me may pagka may pagka alam niyo na. Oh, yan, alam niyo na, may ganun. Pansin ko lang kasi hindi ganyan pwede niya pagtanggol si Sara. Pwede niya pagtanggol si Sara Duterte doon, mga kababayan ko. Si VP Sara, pwede niya pagtanggol doon kasi given naman. Pero the question, mga kababayan ko, the question, mga kapatid, hindi naman si Presidente Bongbong Marcos lang ang nagtanggol sa kanya. What about the million Pilipino na nag-aantay sa sagot ni Sara sa West Philippine Sea? Because we know Sara Duterte is umiiwas sa issue ng China kasi yung tatay niya is pro-China. And also Sara Duterte protecting his brother, mga kababayan ko, kung sakaling papasukin ni Bongbong Marcos ang ICC. The only scapegoat of Duterte is China. Umiiwas si Sara Duterte sa usapin pagdating sa China. At intindi naman ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Ang gentleman talaga ni PBBM, no? Pero hindi bobo ang Pilipino. Diba? Ganyan ang secondary college lang daw. Secondary college lang akyat ng presidente. Ang talino nga, very bright nga si Pangulo dito eh. Alam mo hindi niyo mapapansin 'yan kung ang babaw mo intindihin yung sinasabi niya. Ako lang sa totoo lang ako nakuha ko siya eh. Mga kababayan ko eh because BBBM is from his speech o yung mga statement niya is very palaban. Pagdating kay Sara Duterte may sarcastic na. Ngayon, yung mga mabababaw, mga kababayan ko magpapalakpakan. O pinagtatanggol na sa awayin yung mga aawayin yung mga pro government na vlogger, mga kababayan, kagaya ko. Titirahin tayo. Sinasabi na ito Kuya Badong pare. O, tol, kapatid, a friendly debunk, no? Intindihin mo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung papalabasin mo sa channel mo, kapatid, na sinabi yon ni Pangulong Bongbong Marcos at masasabi namin dito, ito masasabi ko, hindi mo napapansin, very sarcastic si PBBM. Kay PBBM, nagsabi lang siya ng ganon na pagprotekta kay Sara. Pero ang taong bayan kasi ang nagtatanong, hindi naman si PBBM lang. Mga kababayan ko, si PBBM as a president, binoto ng 32 million. Mga kababayan ko, how about the 31 million, sorry. No? How about the 31 million na nagtatanong kay Sara? Bakit hindi ka nakikialam? Bakit hindi ka nagsasalita para suportahan yung mga sundalo natin? Because you are the vice president. Mga kababayan ko, yan ang tanong ng tao. Yan ang tanong ng kagaya natin. Because you are the vice president, the vice president, na ikaw ang susunod na pangulo. Kung dyan pa lang hindi ka na makakapagsalita para protektahan ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, hindi maganda para sa amin yan. And PBBM knows the situation of VP Sara Duterte. Kapag si Sara nagsalita against the China, ang tatay niya ang mapapahamak. Hindi niyo ba napapansin yon? Pasalamat pa nga kayong mga DDS Nililigtas pa ni Bongbong Marcos yung pambato nyo sa 2028, mga kababayan ko. Dahil kung hindi inililigtas pa ni PBBM at kung hindi pa binagbibigyan ni PBBM yan at inilaglag niya yan, mga kababayan ko, inginuso niya magsalita yan, ligwak yan. Pag nagsalita na pilitan sa China, ang liligwakin ng tatamaan ng China, tandaan ninyo yung tatay. Hindi nyo napapansin? Iwas si Sara magsalita sa China because the only scapegoat na tatakasan ni Duterte kung sakaling pumasok ang ICC,
China. Walang lusot, as in mga kababayan ko. Mga kapatid, walang lusot si Duterte kahit saan siya pumunta. Hindi siya pwede pumunta ng ibang lugar kundi China lang ang malalapitan niya. Kaya yung kaisa-isang bala ng China sa 2028, tatagilid pa. Diba? Yan naman ang gusto nyo. Yan naman ang gustong mangyari ng mga Dutertards, mga kababayan ko, na palabasin. Mga kababayan, di ba? Talk about China. Oh. Yan naman ang gustong palabasin. Ngayon, mamumblema kayo. Di ba? Sa presidente nyo. Yan na lang inaasahan ninyo sa 2028. Malabo rin yung ibang kapatid. Di ba? Oh. O mas bangag daw tayo. Okay lang yun. Hay na hay kami. Hay na hay kami sa kakatawa dyan sa boss nyo, di ba? Fentanyl amor. Di ba? Ganyan ang gusto nyo eh. Pasok kayo dito, walang problema dyan. Tanggap ko kayo dito, di ba? Magsalita pa yun ng ganito. May presidente na yung adik! Nagkapadol-padol na ako dito sa Mindanao! Di ba? Ganyan, di ba? Karay-karay nyo pa rin ako, mga yung ba kaya? Di ba? Tama ako? Karay-karay pagdating sa Cebu. Yung sinabi ko sa Davao, bahala na kayo umintindi. Basta, kaibigan ko si Marcos, pakapatayin na ko niyan. Wala akong sinabing masama si Marcos. Kaibigan ko yan. Di ba? Sabi ng tatay nyo? Tapos nag-press con, nakita ko yung PDL. Nung mayor pa ako. Lalo na nung naging presidente ako. Galawan ng tatay nyo, di ba? Iniintindi na lang ni PBBM dahil sa fentanyl. Diba? Magpasalamat pa kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Matino si BBM. Maganda yung presidente na to. Hindi nagpapakulong ng presidente. Diba? Pero kung katulad niyan, yung mga Pinoy days, kulong si Gloria, kulong si ganito, kulong si ganyan. Mga kababayan ko, kung ganyan si PBBM, naku po, patay na si Pangulong Duterte. Kulong yan ngayon. Because sa EJK. Pero mga kababayan ko, hindi ginawa ni Pangulong Duterte magpakulong. Kaya sinusuklian din ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Hindi nyo nakukuha, mga kababayan ko, hindi nyo nakukuha yung ginagawang kabutihan ni PBBM. Napakabuting tao ni Pangulo. Bakit? Biruin nyo, yung ICC, anytime pwede pumasok sa Pilipinas because nangyari yung EJK during the hindi pa nakakakalas sa ICC ang Pilipinas. Napansin nyo? Anytime pwede pumasok with the order of the president. But suddenly, quote and quote, mga kababayan ko, hindi ginagawa ni PBBM. Mga kababayan ko. Diba? Hindi ginagawa ni PBBM. Bakit? Kasi nire-respeto niya pa rin yung taong nagsasabi sa kanyang, may presidente na yung adik! Diba? Nire-respeto niya pa rin yung nagsasabing adik siya. Nire-respeto niya pa rin, mga kababayan ko, yung tatay nito. No, na hindi niya maawat. Tama? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Kaya hindi nakakapasok ang ICC. Pero, ang nakakatakot dito, pag napikon si Bongbong sa inyo, papasukin niya yan, mga kababayan ko. Makulong lang yung matanda. Pero hindi niya gagawin. Bakit? May isang salita si BBM eh. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos, BBM. Yan ang wala ang mga Duterte. Diba? Sa kanta ni Andrew E, kay Bongbong lahat, etchipera na si Sarah.
So, ngayon, ang tatapang ninyong mang-asar. Diba? Kaya kay kapatid na Badong Aratilis, payo ko sa'yo, boss, alam ko naman malaki, mas may tinapos ka sa akin eh. Huwag mong bulagin ang taong bayan. You know the sarcastic words na sinasabi ni Pangulong Bongbong dito. Paniwalain yung mga supporter mo sa maling baloktot na yan. Pare, bandang huli, magsisisi kayo dyan. Ako kasi, nire-respeto ko sila. Kung ano yung mga decisions nila, nire-respeto ko yan. Everything na kahit ano pa yan, nire-respeto ko sila. Pero ang sa akin lang naman sana, ang sa akin lang mga kapatid, kahit magkakaiba tayo ng prinsipyo at pananaw, i-correct natin. 'Di ba? Magugulat pa ako kung sasabihin mo, Badong, na sasabihin mo na, medyo sarcastic yung pagkakasabi ni PBBM. Hindi nyo ba nahalata yun? Kami nga, nahalata namin dito eh. Di ba? Because President Bongbong Marcos hindi ganyan magsalita kay BP Sara Duterte. Hindi ganun yan. Kaya yan ang nakakapagtaka mga kababayan ko. Bakit ganun ang pagkakasabi ni Pangulo? issue sa China. The Vice President is part of Hindi mo napansin, papakamot pa siya. the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon. Lalaban niya, kakabig. Ilalaban niya, ikakabig. Only the government in this administration. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. Ibig sabihin nun, wala kang karapatan maging presidente dahil lang ganyan ka lang. Hanggang doon lang talaga siya. Wala na akong dapat ipaliwanag sa inyo mga DDS ha. Kaya explain ko na very well mga kababayan. Tama?